Alright, Mabsat, ito. Isa sa mga perpetrators ni Pangulong Duterte, Mabsat. Itong si dating tawag nito, dating Justice Secretary. Itong si Aguirre, Mabsat. So, ipasok, Attorney Enzo. Punto tayo, Mabsat. Here we go. Pass forward. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito mga kabunyog, mga kababayan, kalalabas lang na nakalalabas lang na impormasyon, mainit na balita. 8 ang talagang pinangalanan na. Dati kasi redacted, lagi nating nakikita redacted. Ibig sabihin ng redacted, hindi pinapangalanan kung sino. Dati naman ang sinasabi na may 8 co-perpetrators si Duterte. Pero kung sino-sino yon hindi pinangalanan. Pero tayo nagsabi na noon. Sabi natin, si Bato, sigurado yan. Si Bongo, yan, sinabi na natin yan. Si Albayalde, di ba? Tapos sabi natin, si Aguirre, yun nga. Kaya yung 8 ngayon na nilabas na pangalan ng ICC, si Bato, si Bongo, si Albayalde, saka si Aguirre, yun, kasama. Ang mga nadagdag pa, sila Danao, Kaskulan, si Dante Giran ng dating NBI noon, panahon ni Duterte. At saka sila Pidea, si Isidro Lapinha. Isinapubliko na ng ICC ang listahan ng mga kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Kabilang dyan ang 2 senador, Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo. Kabilang sila sa 7 pinangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin dito ang mga opisyal ng nagdaang Duterte administration na sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dating hepe ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde at dating NCRPO Chief at yumaong si Camilo Cascolan, former NBI Director Dante Giran at dating PIDEA Chief Isidro Lapena. Base sa dokumento ng ICC, si Duterte raw ang namuno sa kanila para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal na may kinalaman sa iligal na droga mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Idinetalya rin ng ICC ang mga naging papel nila sa madugong war on drugs. Matatanda ang naging hepe rin ng Davao City Police si Senator Bato bago maging PNP chief noong 2016 hanggang 2018. Si Senador Bongo naman naging personal aide ni Duterte mula pa nang maging alkalde siya ng Davao City hanggang sa maging pangulo. Ayon pa sa prosekusyon, habang alkalde pa si Duterte, ginamit niya katuwang si Bongo ang Davao City Police at iba pang hitman para patayin umano ang mga kriminal. Inatas daw yan ni Duterte sa mga miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad. Ginamit din daw ng dating Pangulo ang kanyang posisyon at impluwensya para sa paggawa ng krimen sa buong bansa. Dito na rin daw mas nagkaroon ng kontrol ang mga kasabwat niya. Wala pang komento ang mga pinangalan ng kasabwat umano ng dating Pangulo. Pero sa huling panayam kay Albayalde noong March 2025, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICC. Para naman sa abogadong si Cristina Conti na kumakatawan sa ilang drug war victims, ang paglalahad sa mga kasabwat ng dating Pangulo ay patunay aniya ng kawalan ng pananagutan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan yun. Pero, dito tayo kay Aguirre. Itong si Aguirre, Justice Secretary ito nung panahon ni Duterte, si Wigire. Kaya ngayon, ano siya? Bakit Wigire? Napangalanan ba? Naka-wig? Mayabang din kasi ito noon si Aguirre. Kasi nung panahon ni Duterte, na malawakang injustices ang nangyayari, di ba? Malawakan ang injustices nung panahon ni Duterte. Yung maraming napapatay na hindi naman nabibigyan ng justisya. Pinapalabas lang ng laban ng mga pulis. Wala man lang ginawa noon ang Justice Department. Wala. Imagine ninyo, ang sinasabi ng mga pulis, may napatay sila sa war on drugs, 6,000. Inamin ng pulis yan.
Yang figure na yan, na 6,000, yan ang tinatanggap ng pulis. Kaya lang ang depensa ng mga pulis, nanlaban yan. Yang mga lihitimo yung aming mga police operations at nanlaban yung mga yan. 6,000. Dapat kung DOJ ka, anong gagawin mo? Paimbestigahan mo. Bilang DOJ Secretary, hawak mo ang NBI. Hawak mo ang Prosecutorial Service. Oh? Hawak mo ang hawak mo ang PAW. Oh. Kumbaga, napaka-powerful o makapangyarihan ng DOJ Secretary. Under mo ang NBI. Under mo ang prosecutors, National Prosecution Service, yung mga fiscal. Under mo yan. So, sa panahon na maraming pinapatay si Duterte, kahit sabihin ng mga pulis na nanlaban, dapat bilang DOJ Secretary ka, paimbestigahan mo sa NBI. Imbestigahan mo nyo nga. Talaga bang nanlaban? Grabe naman. 6,000 ang nanlaban. Mukhang hindi naman kapanipaniwala yan. Kaya alang anong ginawa ni Aguirre? Wala. Tragis. Wala. Oh, bakit? Wala kasabwat ni Duterte. Yun lang. Kafrat niya sa San Beda si Duterte. Oh. Kaya pagkatapos yung mga panggigipit sa kalaban ni Duterte sa si Laila de Lima, siya na naman ang nag-produce ng mga testigo laban kay Laila. 'Di ba? Yung mga nakakulong sa National Bilibid Prisons, hawak din yan ng DOJ, Bucor yan eh. Yung mga 'di ba nagkaroon ng riot noon sa National Bilibid Prisons, bakit? Yung mga high-profile inmates gustong magpatistiguhin laban kay Laila. Si JB Sebastian ayaw, yun, sinaksak. Tapos yung iba namatay. Parang pag hindi kayo nagtistigo, ganyan ang mangyari sa inyo, mamamatay din kayo. Ganyan ang mga nangyari sa ilalim ni Aguirre. Ganyan ang mga nangyari. Justice Secretary, pero laganap ang injustices, wala siyang nagawa. Hindi niya pinagalaw ang NBI. Naging kasangkapan pa ang NBI sa war on drugs ni Duterte. Ang mga prosecutors, wala namang nagawa, natakot. Dapat sana maraming mga pulis ang nakasuhan. O sige, napatay nyo yung mga sinasabing mga drug, personalities. Anong gagawin ng mga pulis? Kakasuhan yung mga pulis. Sa kaso, magdidepensa na lang ang pulis. Self-defense. Ibig sabihin, napatay nila yan sa mga police operations. Pero kakasuhan mo muna ang pulis. Bakit mo sila kakasuhan? Kakasuhan mo sila kasi nakapatay sila eh. Ngayon, pag kinasuhan mo sila, magdidepensa na lang sila. Na ginawa nila yon, lehitimong police operation. Hindi ganun ang nangyari, wala naman. Hindi naman kinasuhan ng mga pulis. Kaya itong si Aguirre, tama lang yan. Na nadawit yan dyan sa ICC. Si Aguirre. Marami rin niyang mga, pareho din yan ni Bongo eh. Ang depensa ni Bongo, hindi naman kami member ng PNP. Bakit naman kami sinasama dyan sa war on drugs na yan? Hindi naman kami involved dyan. Okay, hindi ka PNP. Pero special assistant to the president ka. Yun. Ikaw yung nagre-relay ng mga order ng presidente. Tama. Ikaw nang nagpapadala ng reward money kapag na-accomplish na yung targets. Yun. Ikaw naman, si Aguirre, okay, hindi ka PNP kasi Justice Secretary ka. Pero anong ginawa mo ng panahon na yan na ikaw ang Justice Secretary? Yan. Kaya ang mga nangyayari dyan ngayon, salamat at napapanagot na ang mga tulad ni Aguirre dito na yung kanyang pagiging kasangkapan ni Duterte. Siya mga brad nila sa San Beda. Lex Taliones yata yung frat nila eh. Ano naman yan? Tuwang-tuwa siya noon nang ginawa siyang Justice Secretary. Si Aguirre. At hindi naman nagsisisi. Proud na proud pa nga siya na naging Justice Secretary siya nung panahon ni Duterte. Sige. Panagutan nyo ngayon ang inyong mga pinagagawa. Yung mga pinagagawa. Hindi lang pala yung mga pinagagawa, yung mga hindi nyo ginawa. Kasi ang yan eh, Diyos ko Lord. ang omission ay krimen din yan. Omission, ibig sabihin dapat gawin mo, hindi mo ginawa. Alin yon? Yung maraming really, pagpatay Joel, na ginawa ang mga pulis. Wala man lang ginawa ang Justice Department.
nung panahon ni Aguirre. Ibig sabihin, yung 6,000 na yun, lahat totoo yun, nanlaban. O, yan yung pananagutan ng mga autoridad noon. Pero walang ginawa. Walang ginawa ang Justice Department noon. Kasangkapan sila Aguirre, nila Duterte. At yung mga ginigipit noon, tulad ni Laila de Lima, yun, nagagawan din nila Aguirre yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Kasi mag-isa pa tayo, Attorney Enzo. Kapag O, di ba? Yung mga kasabwat, mga co-perpetrators. Ayun, talaga siya. Puro sila, kwan. Wala daw silang kinalaman. O, nilaglag niya yung tatay nila po talaga. Pagdating sa mga ganito, nakapaw, Diyos ko po, Rudy, iniwan ka na nila. Naspak. O, ayan, mapuro sila palusot. Kaya bukas, mabsat, abangan natin si Bongo, no? Kung magpapakita pa ba itong si Bongo. Alright? O, sa mga bagong pasok, ilan na lang? 95 likers pa lang. 5 na lang, mag-100 na. Grabe naman, mga absat. Nakadalawang subtopic na tayo. Wala pang 100 yung like. Baka nakalimutan nyo mag-like, mabsat. Shoutout sa 180 plus na naiwan, mabsat, no? Baka naman, like naman tayo, mabsat. Wala pong bayad yan. Oh, naging 200 na yung nanonood. Baka naman, gawin nyo ng 100 yung like natin. Alright? Salamat po. Okay, countdown tayo. Mag-isa pa tayo kay Attorney Enzo.